Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon or pag-usapan natin ay tungkol sa almoranas. At may English itong hemorrhoids. Ayon sa ating mga eksperto, ang almoranas ay isang ugat na namamaga sa palibot ng puwitan at sa loob ng puwitan. Nagkakaroon tayo nito dahil nanghihina, lumuluwag at nagbabago ang parte ng ating mga katawan habang nagkakaedad, lalo na sa bandang puwitan or nakapaikot sa ating puwitan na ugat. At ayon sa ating mga eksperto, almoranas ang tawag sa mga ugat na ito. Ngunit sa paglipas ng panahon magpahanggan ngayon, ginagamit na lang ito sa isang sakit para mas malinaw na mapuntirya kung ano ito at kung saan banda ito. Ang almoranas ay walang pinipili, mapabata or mapamatanda man. Nagkakaroon nito lalo na kung genetics na or lahi ng pamilya ang ganong sakit. Ngunit ayon sa ating mga eksperto, madalas lumalabas ito sa mga may edad na 45 pataas. At ayon sa pag-aral ng mga eksperto, 70% to 80% ng populasyon sa buong mundo ay dumaranas ng almoranas or hemorrhoids. Ito ay isang sakit na hindi nakamamatay dahil marami ng gamot over the counter na mabibili at hindi na nangangailangan ng reseta mabibili sa mga drugstore o mga butika. At ayon sa ating mga eksperto sa bansang Europa at Timog Amerika, nasa 75% ng adult ang may almoranas. Ano nga ba ang sanhi or paano tayo nagkakaroon ng almoranas? Ayon sa ating mga eksperto, 85% ng mga buntis nagkakaroon nito dahil lahat ng mga buntis ay nagbabago ang hugis ng mga ugat nila sa bandang puwitan dahil sa pagdadalang tao nila, namamaga ang mga ugat nila banda sa puwitan at madalas nararanasan nila ang pagtitibi or hirap sa pagdumi. Lalo na sa mga bagong panganak, kaya hindi maiwasang umirin todo sa pagdumi nila. Sunod po, nakukuha po ito sa mga taong madalas makaranas ng constipation. Ang taong madalas makaranas ng constipation ang nakakaranas ng almoranas dahil sa sobrang pag-iri nila na pupwersang ugat na namamaga. Sunod naman po mga kadahon, nakukuha ito sa mga taong madalas makaranas ng diarrhea. Ang siyang nakakaranas ng almoranas dahil sa pabalik-balik niya sa pagdumi at pag-iri, patuloy na namamaga ang ugat sa kanyang puwitan. Sunod naman po mga kadahon, nakukuha ito sa matagal na pag-upo, nagdudulot ng matinding presyon sa ating mga ugat sa puwitan or sa ating tumbong ang matagal na pag-upo, kaya namamaga ang ating mga ugat sa ating mga lower part. Sunod naman po mga kadahon, nakukuha ito sa pagpipigil sa pagdumi dahil tuwing pinipigilan natin ang pagdumi, naiipon ang pressure sa ating puwitan, kaya namamaga ang mga ugat sa ating mga lower part, lalo na sa ating tumbong. Sunod naman po mga kadahon, nakukuha ito sa pagbubuhat ng mabigat. Ang madalas na pagbubuhat ng mabigat ay nagdudulot na matinding strain sa ating mga kalamnan, kaya namamaga ang hemorrhoids na tinatawag na almoranas. Sunod naman po mga kadahon, nakukuha ito sa pagkikipagtalik sa puwitan or anal intercourse, lalong lumuluwag at nanghihina ang butas ng puwit tuwing nakikipagtalik sa pampuwitan dahil pinapataas nito ang pagkakaroon ng almoranas. Sunod naman po mga kadahon, nakukuha rin ang almoranas sa maling pagdadayet. Sanhi din ng almoranas ang maling pagdadayet tulad ng hindi pagkain ng mga pagkaing high fibers at sobrang pag-inom ng alak at sobrang pag-inom ng kape. Pero okay lang na magkape, wag lang madalas. Siguro umaga at gabi lang para matunaw ang inyong kinain. Wag lang po maya-maya dahil yun ang nakakasama. Sunod naman po mga kadahon, nakukuha ito sa sobrang pagtaba o sa mga taong obese na. Ang sobrang pagtaba ay maaaring maging cause ng almoranas
dahil sa pagbabagong nagaganap sa bawat parte ng kanyang mga ugat at naipon ang matinding pressure sa mga ugat banda sa may puwitan at pelvic area, kaya namamaga ito na nagkukos ng almoranas. At isa pa pong pinanggagalingan ng almoranas ayon sa ating mga eksperto ay sobrang init ng katawan. Kaya panatilihin maligo araw-araw, umaga at gabi ng maligamgam na tubig. Dahil tuwing naliligo tayo, namamasads ang ating mga ugat, lalo na sa mga lower part. Kaya nga kung napapansin nyo, after maligo ng tao, sumisigla ang katawan niya at nakakaramdam ng pagdumi. Kaya mga kadahon, huwag katamaran ang pagligo ha. Dapat umaga pa lang maligo ka na para magkaroon ka ng masiglang araw. Ating alamin naman po ang mga iba't ibang uri ng almoranas. Ano nga ba ito? Unang-una na nga po yung internal hemorrhoids. Tinatawag itong internal hemorrhoids dahil nagaganap lamang ito sa loob ng lining area o rectal area na nakakaranas lamang siya ng sakit at pangangati sa kanyang tumbong tuwing sila ay umiiri at dumudumi. Sunod naman po ay prolapse hemorrhoids. Ito ay isang matinding internal hemorrhoids. Ito ay isang uri ng hemorrhoids na nag-prolapse kapag ito ay nahulog na mula sa rectal area at umusli sa anal canal. Nagdudulot ito ng pagdurugo at pangangati at nakakaramdam sila ng evacuation o lubusang hindi paglabas ng dumi. Ngunit huwag mabahala dahil kusang uurong ito sa rectum. Sunod naman po, external hemorrhoids. Kung ang internal hemorrhoids ay nangyari sa loob ng rectum, ang external hemorrhoids naman ay sa loob ng balat ng tumbong. At kadalasan may kasamang dugo ang dumi ng taong may external hemorrhoids at mas matinding nararanasan nilang pangangati at pananakit. Sunod naman po mga kadahon, thrombus hemorrhoids or clot hemorrhoids. Kapag hindi naagapan ng external hemorrhoids, maaari ito maging thrombus hemorrhoids. Nangyayari ito kapag namumuan dugo sa loob ng external hemorrhoids. Kulay bughaw o lila ito, nakakulay ng pasa sa katawan at ayon sa ating mga eksperto, huwag itong putukin o galawin ng walang doktor dahil pwede ito ma-impeksyon na mag-cause ng mas malalang sitwasyon sa puwitan. May mga pasyente na sumasailalim sa operasyon pero mayroon din mga tao na nagkakaroon nito na ayon sa kanila, kusa na lang itong gumagaling or nawawala. Mga iba't ibang grado ng almoranas. Grade 1 hemorrhoids, maliit lamang ito at hindi nakausli at konting sakit lang at pangangati at hindi masyado ramdam ng taong meron ito. Grade 2 hemorrhoids. Ang almoranas na ito ay tinatawag na prolapse or thrombus hemorrhoids. Ito ay umuusli habang dumudumi pero bumabalik din sa tumbong pagkatapos dumumi. Ito ay may konting sakit at iritasyon. Grade 3 hemorrhoids. Ang almoranas na ito ay nakausli ang bukol sa tumbong at kailangan pang itulak pabalik at sobrang kapansin-pansin na sa taong dumaranas nito ang sakit at paghihirap at pagdurugo. Grade 4 hemorrhoids. Ang almoranas na ito ay pinakamalalang grado na dahil ito ay hindi na maaaring ibalik ang bukol sa loob ng rectal. Kahit ano pang pilit mong ibalik ito at hindi na maalis-alis ang pangangati, pamamaga, pananakit, pagdurugo at maaari nang mag-cause ng ibang komplikasyon sa iba pang mga karamdaman. Mga home remedy or pwedeng gawin sa bahay at mga gamot na nabibili over the counter para sa almoranas. Ito yung hindi na kailangan ng reseta. Hot seat bath. Kumuha ka ng malaking planggana or batya na magkakasya ka habang nakaupo. Punuin ito ng maligamgam na tubig at umupo ka dito sa loob ng 15 minutes at hanggang lumamig ito upang lumuwag ang mga blood vessel o namamagang mga ugat at mawala rin ang pamamaga nito at tuwing maliligo gumamit ng maligamgam na tubig na may Epsom salt. Big help ito para mawala ang almoranas. Ice cold compress, isang mabisang lunas sa pangangati at pananakit ng puwet.
ay ang paggamit ng ice pack o cold compress. Kumuha ng yelo at balutin ng tela, itapal ito sa almoranas. Sa loob ng 20 minutes, gawin ito 3 times a day para mawala ang pananakit at pangangati ng puwet. Pagsusuot ng mga maluluwag na kasuotan, pantalon, underwear, or salawal o damit at dapat gawa sa cotton yung tela. Panatilihin na laging malinis at tuyo ang anal area or puwitan para mabawasan ang pagka-irritableng pakiramdam. At ayon sa Harvard Health, ang pagpapaligo ng 20 minutes after every bowel movement ay nakakatulong para mawala ang sakit ng almoranas. At may nabibili nga pong gamot na hindi kailangan ng reseta. Ito ay hydrocortisone. Ito ay may 3 uri ng gamot tulad ng cream, foam, at suppository. Piliin mo lang kung ano yung hiyang sa almoranas na meron ka. At meron din pure aloe vera gel or cream na mabibili sa butika. Maganda po ito, nakatulong sa alisin ang pamumula at pangangati at pamamaga ng almoranas. At meron din petroleum jelly ayon sa ating mga eksperto na kung gagamit ng petroleum, huwag ito ipapasok sa loob ng puwitan, pahiran lamang ang labas ng balat upang maiwasan ang infeksyon. At subukan nyo rin po yung witch hazel. Maganda rin po ito sa almoranas. Ibabad lamang ang sterile pad sa gamot, tupiin at ilagay sa almoranas. Nagbibigay ito ng malamig na pakiramdam at inaalis ang pamamaga at kati. At ayon sa ating mga eksperto, maganda rin yung Piniliprine Preparation 8 cream. Ito isang decongestant, isa itong vasoconstrictor na nagpapaliit sa mga ugat o blood vessel, kaya magandang panlunas ito sa almoranas. At sunod naman po ay Tronolane. Ito daw po ay maganda ayon sa ibang mga pasyente na nakagamit na at na talagang mabisa. Yun nga lang, medyo mahirap hanapin ito. Sunod naman po yung Burt's Bee Rescue Ointment. Isa itong purong herbal na langis. Ganda talaga para sa mga may almoranas. Ayon sa ating mga eksperto, pwede rin po kayo uminom ng mga oral pain relievers tulad ng aspirin at ibuprofen para mawala ang pananakit ng almoranas. Sunod naman po, glycerin at Epsom salt. Kumuha ng gasapad, lagyan ito ng glycerin at Epsom salt, paghaluin at ilagay ito sa bahagi na may almoranas. 15 to 20 minutes. At ulitin ito every 6 hours para mawala ang pananakit ng almoranas. Dapat gawin upang maiwasan ang almoranas or paglala nito. Kumain ng mga matutubig na pagkain at mga high fibers na mga pagkain at iwasan ang mga mamantika at mamaanghang na mga pagkain. Ayun lamang po, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget subscribe to my YouTube channel, Herb7 Channel, like, comment, and share.